Alleluia, 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 Alleluia. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay at iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Babala ni Jesus sa kanila. Nag-usap-usap ang mga alagad. Wala kasi tayong dalang tinapay, kaya niya sinabi iyon. Alam ito ni Jesus, kaya't sila'y tinanong niya, bakit ninyo pinag-uusapan na kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakababatid o nakauunawa? Hindi ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mga mata? Wala ba kayong tenga? Nakalimutan na ba ninyo nang paghati-hatiin ko ang 5 tinapay para sa 5,000? Ilang bako lang napuno ninyo sa mga lumabis na tinapay? 12 po, tugon nila. At nang paghati-hatian ko ang 7 tinapay para sa 4,000, ilang bakol na malaki ang napuno ninyo? Tanong niya. 7 bakol po, tugon nila. At hindi pa rin ninyo nauunawaan, wika niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ng katabi ng magandang tanghali? Mga kapatid, kung titingnan natin ang ating mga sariling buhay, meron tayong mga bagay na tila pinahalagahan natin. Marahil ang sasabihin ng ilan, ang pinahalagahan namin sa aming buhay ay ang aming pamilya. Ang pinahalagahan namin sa aming buhay ay ang aming pag-aaral para sa mga mag-aaral. Ang pinahalagahan namin sa aming buhay, kayamanan, kapangyarihan. Ang pinahalagahan namin sa aming pang-araw-araw na buhay ay ang aming relasyon sa Diyos. May kanya-kanya tayong pinahalagahan. At kung meron tayong kanya-kanyang pinahalagahan, magandang tanungin, nasaan kaya ang Diyos sa mga bagay na pinahalagahan natin? Nasaan kaya yung pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos sa mga bagay na pinaparangal at binibigyang halaga natin sa ating buhay? Bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan ang ating pagninilay sa tanghaling ito, mga kapatid? Kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, tila si Jesus ay may babala sa kanyang mga alagad. At ano yung babala na sinabi ng Panginoon? Kaingat kayo, ilagan ninyo ang lebadura ng mga Pariseyo at ang lebadura ni Herodes. Ano po ba ang lebadura? Sa Ingles, tinatawag po natin itong yeast. At inilalagay po ito sa tinapay upang ang tinapay ay umalsa.
Pero anong klase ho kayang pagpapaalala ang ginagamit ni Jesus sa ating ebanghelyo? Lebadura ng mga Pariseyo. Ito daw po ay nagpapatungkol sa lebadura ng mga relihiyoso. Dahil ang mga Pariseyo nung mga panahon na yon, alam ang batas ng Diyos, alam ang salita ng Diyos. Pero ano ang kulang sa kanila? Pagsasabuhay. Alam na alam nila ang salita ng Diyos. Alam na alam nila ang turo ni Jesus. Pero anong kulang? Pagsasabuhay. Umaalsa ang kanilang pananampalataya, pero tila mababaw, tila puro hangin, tila walang pagsasagawa. At ano ang tinutukoy ni Jesus sa patungkol sa lebadura ni Herodes? Ito daw po yung lebadura ng politikal, lebadura na tila marahil nandoon ang kapangyarihan pero kulang sa paglilingkod. Nandoon ang kapangyarihan, nandoon ang kanyang ang kasikatan, pero kulang ang pag-aalay ng buong sarili. Mga kapatid, sa buhay pananampalataya natin, hindi natin kailangan ng lebadura. Lebadura ng Pariseyo at lebadura ni Herodes. Ngunit ang kailangan natin ay si Jesus. At kung si Jesus ang kailangan natin sa ating buhay, nangangahulugan na dapat bigyan natin ng panahon at oras si Jesus. Dahil sa mga oras na binibigyan natin ng oras at panahon si Jesus, yan din ang mga pagkakataon na tayo ay nagsasabuhay sa kanyang turo. At sa pagsasabuhay sa kanyang turo, hindi lang tayo nagiging tanyag, hindi lang tayo nagiging basta makapangyarihan, bagkus tayo ay natututong maglingkod. At yan po ang hamon sa atin mga kapatid. Kung alam natin at kilala natin ang Panginoon, bigyan natin siya ng halaga, bigyan natin siya ng puwang sa ating mga puso, bigyan natin siya ng lugar sa ating buhay. At kung siya ay may lugar sa ating buhay, nandoon ang pagsasabuhay natin sa kanyang turo. At kaakibat ng pagsasabuhay natin sa kanyang turo ay ang kakayahan natin na maglingkod kagaya ni Jesus. May kanya-kanya po tayong pinahalagahan. At hindi po natin maalis na may mga pagkakataon na mas pinahalagahan natin ang sarili nating buhay. Hindi natin maalis na minsan mas pinahalagahan natin ang mga bagay na walang kwenta. Pero sana po mga kapatid, kung tayo ay tunay na mananampalataya ng Panginoon, tagasunod ng mahal na pong Jesus Nazareno, bigyan natin siya ng halaga. Bigyan natin siya ng lugar sa ating puso. Bigyan natin siya ng lugar sa ating buhay upang tayo ay mamuhay, upang tayo ay maging lingkod, kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, hindi natin kailangan ng lebadura upang tayo ay umalsa, kagaya ng mga Pariseyo at ni Herodes. Ang kailangan natin si Jesus. Ang kailangan natin ang mahal na pong Jesus Nazareno upang maisabuhay ang kanyang turo at sa pagsasabuhay ng kanyang turo, tayo ay maging lingkod kagaya ng mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, yan po ang ipagdasal natin sa Kanya. Yan po ang ilapit natin sa mahal na pong Jesus Nazareno, na tunay natin siyang mabigyang halaga sa ating mga sariling buhay. Amen.